everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, nako malakas ba ang laban natin sa MGI All-Stars. Gasini Ganados, umariba kaya ng bonggang-bongga? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At syempre, sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging sumusuporta. Araw-araw, lagi-lagi, kapon ka. So, ito na nga, grabe, pag-usapan naman natin ngayon ang mga malalakas na laban dito sa MGI All-Stars. So, 2 linggo na lang ang hihintayin natin. Actually, 1 week na lang mahigit. At magsisimula na ang competition ng MGI All-Stars. Are you excited, guys? Yes, sobrang excited ako. Katatapos lang ng Miss Universe Philippines at isa nga sa mga naging hurado dito ay si Gasini Ganados, na talaga namang masasabi ko, bongga ang pasabog. So, isa to sa mga publicity para kay Gasini Ganados. Syempre, para makita sa buong mundo, kung sino man ang mga nanonood na Miss Universe Philippines sa iba't ibang panig ng bansa. At hindi naman tayo binigo ni Gasini dahil Gasini is always glamorous, di ba? Glamorosa pa rin yung dating ni Gasini Ganados. Ako naman wala naman duda kung ganda ang pag-uusapan from the beginning pa lang naman, kahit naman noon nasa Binibining Pilipinas pa lang to, ay talaga namang masasabi ko pasabog ang ganda ni Gasini Ganados, di ba? So talagang masasabi mo naman niya na oh my gosh, ang ganda. At ang pinakamaganda dito, na meet na in person ni Mr. Nawat, si Gasini Ganados at si Gasini, nakausap niya na si Mr. Nawat. So, ano ba ang dito? Advantage nun? Ang advantage, syempre, yung reaction ni Mr. Nawat kay Gasini, kung siya ba ay nagagandaan ko, hindi. So, kung nagagandahan si Mr. Nawat kay Gasini, di congratulations Philippines, ganon. Kasi syempre, di ba, para tawag dito, yung first impression nga, di ba? So, yun yung kailangan, yung kumbaga, ano ba ang na-feel ni Mr. Nawat nang makausap niya si Gasini? Ano ba ang na-feel ni Mr. Nawat nang makita niya si Gasini? Siya ba ay nakaramdam ng, nakitaan ba niya to ng star quality? Nakitaan niya ba to na, okay, ikaw ang pang Miss Grand All-Stars ko, ganon. Pero syempre, depende yan. Depende pa rin sa ipapakita ni Gasini. Si Gasini naman always prepared sa lahat. I think kung styling ang pag-uusapan, alam kong magpapasabog si Gasini Ganados dito sa MGI All-Stars. Kasi alam natin kung paano magtrabaho si Gasini pagdating sa ganitong mga damitan, ganitong mga eksena, at talagang masasabi mo very MGI All-Stars talaga ang pwedeng ibigay ng beauty na meron itong si Gasini Ganados. At walang duda, di ba? Walang duda dahil kahit naman ako, naniniwala naman ako talaga na pang MGI All-Stars talaga ang Gasini, di ba? So, yun. So, yun yung aabangan natin sa magiging laban niya dito sa MGI All-Stars. And then, syempre, plus, prepared ba si Gasini sa pasarela niya? Alam natin marunong maglakad si Gasini, pero syempre mas gusto ko talaga na mas umariba pa siya ng bonggang-bongga. Last time na nakita natin si Gasini ay sobrang, sabi ko nga, ay ready na talaga si Gasini. So hintayin natin na mag-start ang MGI All-Stars. So kauupo lang ni Gasini bilang hurado sa Miss Universe Philippines. Syempre, meron na siyang idea na paano pa huhusgahan ang isang kandidata, di ba? Kasi siya mismo humusga siya. Sabi niya, ganda. Ang naging batayan niya kung bakit naging niya talaga top contender niya si Bea Milan Windorski. Sabi niya maganda talaga at ayun daw kailangan. And then I think yun ang meron si Gasini. So isa yon. Tapos yung execution. So syempre nagkaroon siya ng idea kung paano
i-emote, kung paano ilalaban at paano sumagot. So yan. And looking forward ako kung ano ang mga napulot ni Gasini sa pag-upo niya bilang hurado sa Miss Universe Philippines na pwede niyan dalhin sa laban niya sa MGI All-Stars. Sa MGI All-Stars, magkakaroon dito ng subukan na ang kanilang preliminary competition ay walang make-up. Di ba? So, yon. So, ang bongga nun kasi alam ko na ang mukha ni Gasini Ganados ay talagang may ibubuga sa kompetisyon ng MGI All-Stars. In fairness kay Gasini, talagang meron talaga siyang ganda. Pero, syempre, nakita na rin ni Mr. Nawat ang dalawang malakas na pambato dito sa MGI All-Stars. Ito nga ay ang Dominican Republic kung saan ay siya ang dating ano siya, tawag dito, dati siyang Miss Latina Universe. Isa siya sa mga nakikita ko na talagang pwede nating sabihin na katakutan sa competition na to. Pero kung between Gasini at saka kay Miss Latina, I think I go for Gasini pa din. Kasi alam ko, si Miss Latina, ganda-gandahan. Pero parang feeling ko, hindi magpapakabog ng ganun-ganun lang si Gasini. Di ba? So, yon. So, parang feeling ko kayang-kaya niya to. But isa sa mga tinitingnan ko na pwede talaga din mag-penetrate sa kompetisyon ang pambato ng Miss Latina. But tignan natin, pag nag-start na yung competition, kung mamimaintain ba? Kasi nakita na rin naman to ni Mr. Nawat. So, may idea si Mr. Nawat kung ano ang capacity level nito, kung ano ang character na meron to. So, let's see. But isa siya sa mga nakikita ko, okay, siya talaga yung babantayan mo. At isa din sa mga babantayan mo din dito sa competition, ang pambato ng Colombia. Yes, na dating Miss Universe candidates din, na kung saan naka-top 12 sa Miss Universe, na dating Miss International, ganon. So, ako, masasabi ko, alam na rin ni Mr. Nawat kung anong character na meron to. Pero don't underestimate yung kakayahan niya pagdating sa execution, sa pasarela, performance, talagang, oh my God, maloloka ka talaga sa kanya kasi palaban talaga si Bakla. May ganda din si Bakla at talagang masasabi ko pag naghubada ng makeup ay kayang sumabay. Kahit si Miss Latina, si Dominican Republic siya, di ba? So parang pag tinanggalan mo siya ng makeup ay makakasabay, makakapalo. Yung kumbaga parang merong ibubuga talaga yung mga beauty nila. So, ayan yung nakikita ko na matinding makakalaban ni Gasini at maliban doon sa iba pang kandidata na hindi pa naman natin masyado pang talaga natututukan. But for now, I think si Colombia at saka itong si Miss Universe Latina ang talagang makakatunggali niya ng matindi sa competition na to kasi iba din yung energy level na binibigay ng dalawang kandidatang to. So, silang tatlo galing sa Miss Universe and malalaman natin, pare-parehas sila. Si Miss Latina ba na El Tocuyo? Parang feeling ko, pare-parehas sila nakapasok sa semifinals, no? And then, ayun. So, magkakaalaman yan sa bakbakan nila dito sa sa MGI All-Stars. And let's see, di ba? Kung sino ang magpe-penetrate ng bonggang-bongga. But ako parang kumpiyansa ako kay Gasini na lalaban niya ng todo. At kumpiyansa ako na talagang gagalingan ni Gasini Ganados. Ang maganda doon, syempre, nakita na ni Mr. Nawat at may idea na si Mr. Nawat about Gasini Ganados talaga. At nakita niya na rin yung dalawang kandidatang to at nakasama niya sa Miss Universe. So may idea na rin si Mr. Nawat kung ano ang meron sa dalawang kandidatang to. Kung magulat tayo na hindi sila mananalo kahit maganda sila, alam na ninyo. Charot. So yun. So ako para sa akin, hintayin natin magsimula ang pukpukan nila dito at doon magkakaalaman. And then, pagdating naman dito sa ibang candidates, syempre,
inaabangan din natin yung mga pambato ng katulad ng, syempre, yung mga transgender, di ba? So, paano ba sila magpe-penetrate dito? Makakasabay kaya sila sa mga babai-babaihan talaga na alam natin na mayroon nang napatunayan din sa international stage. And then, syempre, nandiyan din yung ibang candidates katulad ni Miss Gana na alam natin na, uy, iba din level ang galing nito. So, yon, basta alamin natin yan lahat sa darating na pagsisimula ng Miss Grand All-Stars. Pero eto nga, may nagtatanong sa akin kanina sa live ko, ano daw ba ang reaction ko sa pagkawala ni Stephanie Fernandez? So ito ba ay katutuwa ko? Ito ba mas malaki na ba yung chance natin na manalo ng MGI All-Stars? Kahit nandiyan si Stephanie, may chance tayong manalo sa MGI All-Stars, lalo na 5 yung kandidata natin. Na alam mo din na meron din silang ino-offer. So ako, para sa akin, in fairness sa Philippines, mga palaban tong mga to. And then, nawala si Stephanie Fernandez. Nung una, yung Stephanie Gutierrez pala. Si Stephanie Gutierrez, nung una, parang, yes, talagang medyo, nakakatakot. Kasi alam natin na sa lahat ng kandidata na sumasali dito, siya yung masasabi mong, second runner-up to sa Miss Universe Noong 2018, hindi biro yung level na meron siya. At alam natin na matalino din talaga sumagot. At plus may ganda din, di ba? Kung performance ang pag-uusapan, sabi ko sa iyo, pag dumating yan dito, ay nako, nakakatakot. Noon pa man, gusto ko na siyang sumali ng Miss Grand International. Kasi parang feeling ko, pag nag-Miss Grand International siya, panalo siya. At hindi ko maintindihan kung bakit hindi niya naisipan sumali, di ba? So, yun. Pero dito sa MGI All-Star, siguro dahil sa pagbabalik ng kanyang career sa mundo ng pageantry at para maging maingay. So, gano'n. Siguro gusto niya mapag-usapan ng todo. So, ayun yung purpose niya. Kasi nga, di ba, nanganak na, may asawa na. So, syempre, iba pa rin yung ingay ng ibibigay ng MGI All-Stars. And then, nag-decide siyang sumali. Yung nabalitaan natin na si Stephanie Gutierrez, ay nako, candidates dito. Sabi ko, silang dalawa ni Gasini talaga ang magsasalpukan, to be honest. Pero, eto lang nakaraang araw ay nag-total backout na ang Stephanie Gutierrez. So, parang feeling ko, okay. So, ito na yung chance talaga ni Gasini na ipakita sa atin lahat kung gaano siya kagaling at ano ang level ng Gasini Ganados talaga pagdating sa mundo ng pageantry, na marami talagang humahanga, marami nagsasabi, oy, nakakatakot. At tingnan din natin kung may obra ba ang dalawang kandidata from Latin area, ito nga si Colombia at saka si Dominican Republic. At tignan natin kung paano papalo ang ating pambato. So yes, maganda ang pagkakawala ni Stephanie Gutierrez. Parang feeling ko, mas lumakas ang puwersa ng Pilipinas na tuluyan natin makuha ang kauna-unahang MGI All-Stars. Pero syempre, depende pa rin yan sa preparasyon, depende pa rin sa ipapakita ng ibang kandidata laban sa ating kandidata, at depende kung gaano nga ba ka-prepared si Gasini Ganado sa lahat ng aspeto ng competition ng MGI All-Stars. So, naniniwala ako na gagawin lahat ng makakaya ni Gasini para masungkit ang corona na MGI All-Stars ngayong taon na to. So, tingnan natin. So, yun. So, kaabang-abang at let's see. Pero ikaw, kung ikaw ang tatanungin ko, tingin mo, tayo nga ba ang makakakuha ng kauna-unahang corona ng MGI All-Stars? At sa mga napag-uusapan natin katulad nila Miss Colombia, Miss Latina at saka ng Philippines na si Gasini Ganados, sino sa nakikita mo malakas ang laban sa kanila? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan.
Paalam. Thank you guys.